Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest Ma'am Pasgari channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa inyo at mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Capricorn. So Capri, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hihirap mo for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo na ang hindi nag-skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? Tutuklasin na natin yan guys, so let's watch this. Angel Spirit, please give me information po. So there's a death card. So death card represents with an ending and a new beginning. So may mga bagay na matatapos na. Na may mga bagay na maaaring magsimulang muli. There's something growth. Always mean leaving something behind. Sa likod nito, no, may mga bagay na natapos at maaaring magdala ng paglago mo. No, bagay na makakatulong sa buhay mo, sa sitwasyon mo. No, tatapusin ang mga sigalot, problema, sakuna, ano man yung bagay na pinagdadaanan mo, maaaring matapos na. And there's an absurd bibili sa takbo ng sitwasyon na parang dumaan na lamang na walang bakas na iniiwan. Parang ang bilis ang takbo ng sitwasyon na hindi mo na malaya na ito na pala, no, nangyayari na. No, ngayong buwan na to ay buwan ng pagbilis ng takbo ng sitwasyon. And there's a Four of Cups. No, may mga bagay dito na kailangan mong pag-isipan. Naguguluhan ka. No, don't let your focus close to your new ideas. Kailangan mong pag-isipan mabuti. No, wag mong hayaan ang iyong sarili na makapag-focus ka sa bagong eksena. No, kailangan tutukan mo ang lahat ng eksena mo, the all areas of your situations. No, there's a the King of Pentacles. No, maging practical at secure ka sa kung ano man yung bagay man na meron ka. No, at kailangan proteksyonan mo ano man yung bagay na meron ka. Continue to solve issues in the practical way. So, kailangan maging realistic ka. Na maging totoo ka sa ginagawa mo. At the same time, kailangan mo muna solusyonan yung bagay na to sa magandang pamamaraan. At the same time, there's a side of with the sabotage. No, some of you may sumasabotahe sa inyo. No, may tumatrigger sa inyo, may sumusubok linlangin kayo, mag-ingatan nyo ang inyong sarili. There's an Emperor, just being mature and being grounded. No, maging mature kayo sa mga desisyon, sa lahat ng actions nyo. No, sinasabi dito, marunong kayo dapat manindigan. May sarili kayo dapat disposition sa buhay. What is the Death card? Represent with a third party, with the Three of Cups, no? Kumaga, may mga bagay na matatapos na dito, especially about sa third party, no? Kumbaga matatapos ng connection nyo dito. There's a wheel of fortune with turning back. Oh my God. Now, there's something destiny to happen. Iikot ng kapalaran, maaaring pumabor na sa iyo sa sitwasyon mo. At maging maganda na ang daloy ng kapalaran mo. Now, magiging maganda talaga situations mo dito. Now, may swerteng dadapo. May magandang nakalaan para sa iyo. And this is something the Hermit card. The answer you need is here. So, binibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga katanungan. No, binibigyan na ng maliwanag na sitwasyon. Ano man yung bagay na talagang mangyayari sa hinaharap mo. Okay, so kailangan mo talagang pag-isipan mabuti, no? Kailangan yung concentration and focus mo dapat sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay. Hindi pwede nakatutok ka lang sa isang sitwasyon. No, and of course, there's a Knight of Wands for slow and steady. Matuto kang kumalma. No, maging mahinahon ka. Huwag kang gumawa ng isang bagay na alam mo pagsisisihan mo. No, kailangan maging kalmado ka dito. Hindi pwedeng pala decision ka. No, and of course, maging practical ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Maging secure ka. Now, there's a Page of Wands, there's a good news coming in. May magandang balita na paparating. Maaaring malantad na kung sino matong tao sumasabotahe sa iyo. Na makikilala na at malalaman mo na pagkakakilanlan niya. Na makikilala mo na kung sino siya. There's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and financial security. Na magkakaroon ka na pang matagalang sitwasyon dito at mang matagalang
kasaganahan. So, ngayong buwan na to, maaaring may bagay na matatapos, may mga bagay na magsisimula, may mga bagay na iikot, na at maaaring ma-reveal sa'yo, at maaaring gumanda na ulit takbo ng sitwasyon mo. Let's see. And of course, there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. So, may pag-ani talaga, no, ng mga pinaghirapan mo, ng mga pinagpaguran mo, lahat ng mga bagay na pinaglaanan mo na pahanaon, ito na yung pagkakataon para makamit mo yon, no? Kumbaga, harvest time na siya. And there's a Knight of Swords. Some of you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, not because of worries. Alisin mo yung pangamba at takot mo kasi yan yung bagay na magbibigay balakid sa'yo para hindi mo magawa ng maayos yung dapat mong gawin. No? So, let's see. And of course, there's the Three of Pentacles for collaborations, connections. No? At kailangan maruto kang makipag-communicate maayos, no? And just being wise. Hindi lahat ng mga tao sa paligid mo paniniwalaan mo. So, kailangan mag-ingat ka. Napag-isip mo mabubuti lahat ng mga ideas, informations, na the answer you need is here. So, bibigyan ka ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo dito. And there's a Devil card. There's something yan. Parang parang pagiging aggressive at the same time, there's a toxicities. There's a black magic involved daw. No, there's a black magic involved na maaari talaga pinagtutulungan ka. Kaya ka pala balisa talagang, kumbaga, nag-overthink, no? Hindi ka makatulog, balisa ka. And of course, there's something, guys, with a strength card. Lakas naman loob mo, lakas naman pakiramdam mo. Nasa paligid mo lang to, kaya pala may sabotahe. And there's a Chariot card. You need to take an action from this. Kung gusto mo patuldukan to, kasi ito yung pinipint mo, hindi to maaring matatapos na at matutuldo ka na ngayong buwan na to. Ibig sabihin dito, kung magte-take ka ng action and decision, matutuldo ka na siya ngayong buwan. No? And of course, there's an Ace of Wands, so magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, idea, no, na magdadala sa'yo ng bagong simula. And there's something, the Nine of Cups. There's a wish fulfillment. So, some of you matutupad ba yung mga pangarap mo? No, may mga bagay na maaaring mag-fulfill dito naturally. Talagang matutupad mo to ng hindi mo namamalayan na nakukuha mo na pala siya. No? And of course, there's a Queen of Swords, there's a clearer boundaries. Linisin mo yung nasa paligid mo. Alisin mo yung mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Mag-ingat ka sa for collaboration, ha? Pag-isipan mo mabuti yung mga sinishare mong information. No? At the same time, there's a Queen of Cups. Pinaglalaroan ka baba ito. No? Pinaglalaroan yung isipan mo. No? Ginugulo mo. Talagang pinaglalaroan ka talaga ng no? May ginagamit siya against sa'yo, guys. No? I feel picture to. May picture siyang ginagamit sa'yo. No, and of course, voodoo doll. No, voodoo doll siya. No, and of course, there's a star card, healing and recovery. Huwag ka mag-alala, maaaring makarecover ka rin. No, at maaaring matupad yung mga pangarap mo. At the same time, matapos na to at matutuldukan talaga to. And of course, there's a sun card, I told you, no? Talagang may bagay na magliliwanag sa'yo dito. The star and the sun. So, ibig sabihin dito, matutupad yung mga pangarap mo. There's some healing recovery at there's a purification na paglilinaw. No? Lilinisin, tatanggalin, but you need to take an action from this. Kailangan mo lang kumilos, gumalaw, at mag-decision as soon as possible. Ganun yon. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. No? Let's see, what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, so we proceed na tayo about sa finances and career, love life, at kalusugan. Okay, so there is a full card. So there is something in new beginning. So pagdating sa finances and career, magkakaroon ka ng bagong simula. Not panibagong eksena. Ito yung magtutupad sa iyong mga pangarap dahil sinubukan yung pananampalataya at tiwala. And of course, there's an hirap kasi unti-unti ka na rin makaka-recover. Pagdating sa finances, no, makakaluwag-luwag ka na. And there's a page of being curiosity. Basta kailangan maging mas mabusisi ka. No? Just being witty, maging matalino. No? Pagmatyagan lahat ng bagay sa paligid mo. And this is the Queen of Pentacles. Now, just being mature enough how to handle your finances and even your resource of income. No, kailangan alam mo kung paano mo ito papalaguin at paano mo ito pangahawakan. At paano mo ito poproteksyonan laban sa mga taong ganit at inggitera. There is sold of tower moment for a major changes. Some of you, nagkaroon ka ng bankruptcy, no, nawala ang iyong negosyo, maaaring there's a rebuilding, maaaring mabukas ulit, at maaaring magkaroon ka ng panibagong simula, no? At laging may bagay na hindi mo inaakalang mangyayari at magaganap in a good way. There's of the Ace of Pentacles. I told you, there's something a big shot and big money coming in. May malaking pera. May malaking opportunities na darating. Dadapo ang magandang kapalaran sa'yo.
pagpapala ay makakamtan mo na ngayong buwan na to. No, malaking pera, malaking opportunities, at maaaring baguhin ito ang iyong kinagisnan at naging nakasanayan. Pagdating sa love life, there's a judgment. There's something a wake-up call. Paalala sa iyo na you need to pay attention. Not the same time, there's a 3 of Wands, waiting is over. Kung may hinihintay kang dumating, no, yung person mo, darating na siya. No, maaaring nagkakaroon ng back and forth as of now. No, pinapaalalahanan ka na kailangan talaga may actions din. No, and of course, there is a page of cups na makinig ka sa intuition and gut feeling mo. No, kumbaga may mga nararamdaman ka maaaring tumutugma, no, sa sitwasyon na nararanasan mo. And of course, there's a four of sword. Sabi ko na nga ba, listen to your intuition, may gayuma. So, mag-ingat po tayo dahil may gayuma dito. Kaya pala, there's a back and forth. No, kaya pala urong-sulong yung person mo, pupuntahan ka, tapos biglang nagbabago yung utak, no, paalala, kailangan tuldukan mo. Kaya pala, ito yung buwan ng pagtuklas at parang tutuldukan, no, buwan ng tutuldukan na lahat ng kaganapan. Kaya pala, there's a judgment. Paalala para tuldukan na tong mga sigalot pagdating sa love life. And there's a 2 of Cups. May partnership talaga. And there's an unconditional love. Talagang mahal na mahal ka ng person mo, ha? Talagang ginangster lang siya, no? Ginulo yung utak niya. No, there's a something of Queen of Wands. Kailangan lakas sa loob mo. Hindi pwede may pag-alilangan, ha, sa proseso. No, kapag binasag ang gayuma, kailangan buo ang loob mo sa gawa ng proseso. No, there is something about naman tayo sa kalusugan. This is a moon card. Oh, there is a truth revelation. No, ibig sabihin dito, sa kalusugan mo, hindi ka makatulog, balisa ka, nagigising ka sa of nowhere. No, alas 2, alas 3 sa madaling araw, dilat ang mata mo, or either, hindi ka makatulog talaga. No, because there's a the Kingman, lutang ka pa, balisa ka pa with the Kingman. No, parang feeling mo, you're feeling drained, you're feeling exhausted. No, there's a Knight of Swords at parang piling mo nakakulong sa sitwasyon. Hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, lahat ng bagay na nananakit sa katawan mo. Totoo, diba? So, there is the 6 of Wands for victory, but definitely magtatagumpay ka. Ibig sabihin, matutuldukan mo talaga. No, at the same time, there's a 6 of Cups. Oh my God. No, ibig sabihin, related sa'yo ang gumagawa. Kapatid ng asawa mo, o kapatid mo, o maaaring biyanan mo, or hipag mo, or bilas mo. Malapit lang sa'yo. And there's a 6 of Swords with the transition, kailangan yung lumipat ng bahay. Kasi kung hindi kayo lilipat, nasa surroundings nyo, environment mo, ang taong nananalbahin sa'yo. Ngayon alam mo na. Ito na. Alamin natin lahat ng kaganapan sa buhay mo. No? With the magical fire messages, advices, and sa pick up yes or no. Additional daw pala. Mayroong binibigay na letter initial. Letter M, letter E, letter R. No, yan po ang binibigay na mensahe at message sa atin ng gabay. Oh my God, may additional sa atin, ha? Pasabog yan. Let's see what is additional messages sa'yo with the magical fire messages, advices. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito tayo with the magical fire messages, advices for you guys. Okay, so this is something that connect with the nature. So, kailangan talaga unwind, no, para ma-refresh ang utak mo, no? Masyado kang, kumbaga, napa-prone dyan sa negatibong mundo. So, kailangan mo rin huminga, no? Napaka-toxic talaga ng environment mo. There's a pregnancy, baka magbuntis ka pa, o maaaring yung person mo magbuntis. So, there's a blessing coming in, na may blessing na paparating sa inyo ng person mo. For Yin and Yang Oracle card, represent what? And there's something forming with a strong structure and solid foundation. Nakita mo? Diba? Palakasin mo ang pundasyon mo, mag-set ka ng barrier. Nang kahit anong bayo ng bagyo, ano bayo ng sitwasyon, hindi ka matitinag. Kailangan palakasin mo to, no, ang iyong pundasyon na kahit na sino, hindi ka mabubuwag at hindi ka matitinag. And this is something comfort zone. No, kailangan mo makawala sa comfort zone mo sa mga bagay na kinakatakutan mo. No, kailangan palaban ka. No, kailangan lumaban ka. What is the synchronicities? Representative is silence. Kailangan magtiyaga ka. Hindi pwedeng mapagod at hindi pwedeng tumigil ka. No, kailangan magpatuloy ka sa ginagawa mo kahit na anong eksena. For romance angels, there's a block. No, binablock ka, nakablock ka sa utak ng person mo. No, maaaring nagayuman na nga. No, nagkaroon ng separation na nga. No, binablock ka para hindi siya bumalik sa'yo. No? And there's a secret admirer. Meron pa ditong may gusto sa'yo, hyperness. O maaring there's a secret admirer. Maaring may gusto doon sa person mo yon. And there's a toxicities. There's a karmic relationship. No, ibig sabihin may toxic sa family mo o may toxic sa relasyon nyo. Kung hindi to yung person mo, baka yung family mo or family niya.
no? Isa sa bagay, alam mo, karmic relationship, diyan kayo susubukin. Ha? Additional messages lang tayo, additional information, no? About sa karmic relationship, papaliwanag ko lang. Ang karmic relationship nga pala, no? Susubukin ka sa lahat ng aspeto. Love life, career, finances, and health. No, diyan titignan ng katatagan nyo, titignan ng inyong relasyon kung hanggang saan, no, ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ganun yun. No, kapag yan nalagpasan nyo yung karmic relationship, no, this parang turn into deep soul connection. Yun yung tinatawag na twin flame and soulmate connections. Archangel Michael messages. Represent, guys, with a pay attention to your dreams. So, kailangan tutukan naman ba talaga yung pangarap mo o maaaring sa panaginip mo. No, may pahiwatig sa panaginip mo, you need to pay attention. A Jesus loving quote said, "Blessed are they that hear the word of God and keep it." So see, binibless daw yung mga taong naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Totoo yun. Gawin mo sentro ang ating Panginoon, tsak ko sa'yo na magiging maganda takbo ng buhay mo. No, basta yung word of wisdom, parang yung pinaniniwalaan mo dapat ay talagang busilak, no, ang iyong pananampalataya at tiwala. Kailangan pure, no? What is the money move oracle deck? And there's a love life. See, malaking factor dito sa reading mo ay pag-ibig. No? Love and be love. No? Ang mahalin at magmahal. Talagang dito ka tinarget, no? Dito sa pagmamahal, baka ito yung kahinaan mo. Angel's number. There's a 2112. It's up to you. Nasasahihan ko ilalaban mo hindi. Even it seems like you're not making any meaningful progress. Things are moving in the right directions. If you see this number, it's a sign that everything is worked out in your favor and your dream will come true soon. So see, wala ka man nakikitang pagbabago sa progreso na ginagawa or proseso na ginagawa mo, no? Pero tandaan mo na sa tamang direction ka. Ibig sabihin, baka pinapagamot mo to person mo, hindi mo malakikita ang improvement and development sa ngayon, huwag ka mag-alala na sa tamang direction ka. No? Ganun talaga. No, hindi mo yan mararamdaman sa ngayon dahil after that, no, sa mga susunod na eksena, doon mo mararamdaman na, oh my God, hindi na pala nag-work na siya. Ganon. Kasi tinitest yung faith mo eh. There's a shadow work represent what? Kaya pag nagpagamot ka, kailangan pure ang intention, ha? Pure dapat ang faith. Kasi kung hindi, sayang yung effort mo. Though there's something a mental conscious. No? Control, power, repress. Strength isn't from winning, struggles define strength. So see, kumbaga, yung kalakasan na yan, hindi nasusukat dahil nanalo ka. Kundi nasusukat dyan dahil kinaya mo yung mga problema o mga pinagdaanan mo. Diyan mo makikita na malakas ka na. Diba? Sa bawat dagok ng buhay, sa mga bawat sakit ng nararamdaman, no, ano may nagbibigay katatagan sa'yo, yung pagmamahal sa ginagawa mo. Clarifying for a love situation. Dahil naniniwala ka na lahat ng bagay na to ay ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? And of course, there is something magic within. Create space for personal growth and self-discovery. So see, lahat ng bagay nito ay binubuo, no, ng paglago at pag-unawa at maaring marami kang madidiscover, marami kang matutuklasan dito, no, pagdating sa buhay pag-ibig. Diba? Isang bagay ito na para hindi laging happiness, no? Hindi laging masaya at maligaya kayo. So, there's a possible na susubukin yung relasyon sa struggles na nararanasan nyo. There's a what lies beneath your future. And there's a bank failure. Some of you, diba? Nagkaroon pa ng problema about sa pera, no? Talagang nag-bankrupt, no? Nag-bankrupt kayo. Naghihirap kayo, or there's an expecting new beginning. At the same time, sa likod nito ha, talagang alam mo, with a karmic relationship based on my experience, once na karmic relationship exists sa sarili mo, sa buhay mo, so, just be thankful. You know why? Kasi lahat ng bagay pangyari sa buhay natin, lalo-lalo na kapag nasa karmic relationship ka, susubukin ka. No? Once na sinubo ka, lahat ng bagay na meron ka, aalisin sa'yo, tatanggalin sa'yo. No, once na tinanggal at talagang nag-back to zero ka, thanks God. You know why? Kasi may bagong simula. May bagong ibibigay sa iyong pagpapala at yung bagay na yun, hindi na siya matitinagan ni naman at hindi na siya maaagaw ni naman. Pang matagalan na siya.
No? There is an expecting a new beginning coming in. Magkakaroon ka ng bagong simula. Tandaan mo yan. Clarifying for life situation. Siguro, kaya sinasabi, diba, sa unang chapter natin kanina, there is a something and ending. No? Katapusan yon. Ibig sabihin dito, matatapos talaga. Tatanggalin sa lahat hanggang sa magsimula. There's a new beginning. No, there's an end. There's a death card with an ending and a new beginning. And of course, there's a transformation. Yun yung malaking pagbabago mangyayari sa buhay mo. No? At itong bagong simula at bagong buhay ay maaaring isang hudyat na yung mismong karanasan mo at mga naramdaman mo, yun yung bagay na magiging kalakasan mo. No, yun yung sinasabi dito diba? Yung strength isn't from winning struggles define strength. At the same time, ito yung sinasabi ng ating Panginoon, bless our day that hear the word of God and keep it. The more na naniniwala ka sa salita ng Diyos na hindi ka niya pababayaan, kumapit ka, pagpapalain ka. And of course, there is something rising flame. Let your passion guide you to the fulfilling purpose meant for you. See? Kumbaga, hayaan mo, no? Kumbaga, wag mong tignan, wag mong pagmasan yung mga nangyayari. Bagkus, kumbaga, tuloy-tuloy mo na yung ginagawa mo. Enjoyin mo yung moment na to. No, doon mo malalaman na the more na nakatuto ka sa sarili mo, the more na nakatuto ka sa ginagawa mo, hindi mo na namamalayan na binibigay na sa sayo mismo sa harapan mo. Kasi hindi ka pinipressure o hindi mo pinipressure yung sarili mo sa isang bagay. No? Kasi ang ayaw ng ating Panginoon, yung parang greedy ka sa gusto mong mangyari. The more na gustong-gusto mo yun, hindi yun ibibigay sa'yo, tandaan mo. No? The more na gustong-gusto mo makuha yun ngayon na hindi mo ibibigay sa yon. No? Ibibigay sa iyo yung mga bagay na yon kapag natutunan mo na mahalin ang bawat eksenang sa paligid mo. Doon mo makikita ang kahalagahan na wag kang magiging greedy sa isang bagay. No? And of course, there is a process of stillness. Reflective clarity is found. There's an embrace the frost of stillness where in the calm of icy pause. So, ibig sabihin dito, matuto ka maging makinahon. Doon mo makikita, once nakalmado ka, no, once na nakasta ka sa sitwasyon, magkakaroon dito na realization. No, dito papasok ng realization. Hanggang sa malaman mo na may mali pala. No, may mali sa sitwasyon, may mali sa sistema. No, hanggang sa matuklasan mo na yung bagay na yon ay nagbibigay liwanag sa'yo. Na, I need to do this, I need to end this. So hanggang sa malaman mo na mayroong nagtitrigger na complication. Dun yun. What is the part of the light represent what? The part of the light represent with the concentrate. Nakita mo yan? There's something concentration. Tulad ng sinasabi ko kanina pa. No? Mag-concentrate ka sa ginagawa mo. Sa lahat ng aspeto kailangan have passion and enjoy your moment, diba? Mag-concentrate ka. The more na naka-concentrate ka, there's a positive outcome. I turn inward, focusing on the essence of my being. When negativity arises, I transform into the light and hope, redirecting my energy towards peace and possibility. Diba? Kumbaga, surrender. No? Concentrate ka, which is, kumbaga, sinusurrender mo sa ating Panginoon lahat ng bagay. Bahala ka na, no? Sinusurrender mo na alam mo sa sarili mo, ginagawa mo yung part mo, no? Doon mo makikita ang kahulugan na binibless ka na ng ating Panginoon. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. So we're back. So nandito na tayo guys with a pick a card, yes or no. So before anything else guys, no, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. So pipili ka ng magiging sagot mo within 1, 2, or 3. So kailangan makapag-isip ka na ng tanong. No, kung ano yung magiging tanong mo, kailangan nanggagaling sa puso mo at the same time. Maraming salamat guys sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat din po pala sa mga solid subscriber and of course sa solid followers, sa mga bagong subscriber and followers natin, sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyo. At pasensya na po kayo kung bihira tayo makapag-upload sa gawa ng may mga pasyente tayo and of course may mga kliyente tayo online. Then of course meron tayong pasyente walk-in po every Thursday po. So if you want to book an appointment, a reservation for time slot, just let me know. No? First come, first serve po. At the same time, meron tayong online. No? May online healing. At the same time, there's a personal tarot reading po, no? Na online din po yon. So if you want to proceed from that, just let me know. Message lang ako. What is the pick a card, yes or no? So let's watch this. Let's start with the number 1. There is a no. Having blind spot, what you see isn't real. Hindi po nakikita mo, yun na yun. No? Tandaan mo, may impostor, may peke. No? There's a doble cara.
No, hindi porket nakangiti sa harap mo, nakangiti pa rin pagtalikod mo. No? So let's see. Para sinasabi ito, huwag kang masyado magtitiwala. No, huwag kang maniniwala. There's a number 2 with a yes. It's going swimmingly off the hook. It's the flow. No, dadali na to at makukuha mo yung tamang pagkakataon. At magiging malaya ka na sa mga susunod na gagawin mo. At sa hinaharap mo. Number 3, there's a yes. Flow with the current natural progress. So see, dadali na to na natural lang, hindi pilit. No? Ibibigay sa iyo ng ayon sa kalooban ng Diyos nang hindi siya hinahadlangan at hindi naharangan. Ipagkakaloob sa ito ng kusa. No, hindi mo manhilingin pero ibinibigay na sa iyo. Yun yung sinasabi na kailangan enjoy mo yung moment, magtiwala ka sa Kanya, bibigay niya to sa iyo ng natural. So guys, this is a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Capricorn. So, Capri, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy yung ating nasagap. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updated ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang di skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and mabush!